Tara guys, samahan nyo na naman kami sa panibagong araw ng aming bakasyon. Araw-araw, iba-ibang resort nga pala ang pinapaliguan namin. Planuhan namin na doon naman kami maliligo ngayon sa Good Vibe. Tara, husgahan natin kung good nga ba ang vibes doon sa lugar na yun. Papasok na nga kami sa resort at ayan, good vibes. Ito yung mga rates nila. Ayan, basahin nyo na lang kung magkano yung entrance at yung cottages nila. Huwag kayong tamad guys, magbasa-basa kayo pag may time. At ayun, nakita na namin yung mga kasama namin. Ayun, nakaupo na muna sila dyan kasi hindi pa nila alam kung saan ang cottage namin. Pero ayun lang pala sa harap nilang cottage namin, sadyang engot lang talaga sila. Pagdating namin, nakikita ko, nauna na silang naligo. Na para bang mauubos ang dagat. No. Mga ante, tingnan nyo ang paligid. Talagang nakaka-good vibes nga, ligid. Nakalimutan namin magdala ng sapin para makapaglatag sana kami sa may buhanginan. Gandang ginawa ng ating kumare. Yan, mag-enjoy lang kayo sa ating bakasyon. Pili natin, for sure ang 18 minutes. At dito, tinawag ko na sila para magsalo-salo na kami at sabay-sabay kaming kumain. Kaya nga pala guys, kasama namin ang tito at tita ng asawa. Mga pinsan at pamangkin. Hindi ko lang na-videohan kasi masyado silang mga busy. Nauna na nila kaming kumain. Nagbaon kami dyan para may pagsalo-saluhan kami. Nagluto si Tita Marite ng adobong manok, biko, at tortang kangkong na first time ko lang din makatikim ng ganun sa buong buhay ko. Which is masarap pala. Tapos ang niluto naman namin para baunin sa dagat is pansit and pritong manok. Actually, wala naman to sa plano. Biglaan nga to eh. Kasi expect ko na magbabanding-banding pa kami sa 20 pa. Pero dahil biglang nagkaayaan, syempre go agad kami. Masaya sana kami kung mas marami pa kami. Kaya lang may mga trabaho kasi yung ibang pinsan ng asawa ko. Kaya kami lang muna. At sa piyesta pa sila magsisiuwian dito sa San Antonio. June 13 pa kasi ang piyesta dito at hindi na kami aabot ng piyesta dahil pasukan na ng mga bata sa Maynila. Ang saya lang nilang tingnan. Hinahayaan ko nga lang sila dyan na mangitim at para ma-enjoy nila talaga ang kanilang bakasyon. And time will come na meron silang memories na babalik-balikan nila. And most important things is nakilala nila ang mga kamag-anak nila dito, mga pinsan nila. Nila at nagkaroon sila ng kanya-kanyang trabaho, pwede silang magbakasyon anytime. Sigurado akong babalik-balikan pa rin talaga nila ang lugar na ito. Na to sa yamang dagat, kaya lang hindi kami marunong manguli ng mga isda. Marami ring sea urchins, kaya lang nakakatakot din hawakan or kunin kasi maraming patusok. Eto mga tong ganda ng mga trip, dinamay pa si Mark. Pinagpala nga namin ng buhangin para meron kami uupuan, tapos ayan yung lamesa namin nasa gitna. Ang balak sana namin ay mag-overnight kami dyan sa resort, tapos magbo-bonfire kami. Pero ang ending, mga ante, ayun, hindi na naman namin nagawa. Sinulatan ko na lang ng ganyan. Tapos bigla akong napaisip, kailan kaya ulit kami makakabalik no? Nakakabutas kasi ng bulsa pag nagbakasyon ka. Kung ipagkaloob ni Lord na makapag-ipon ulit kami, babalik at magbabakasyon pa rin talaga kami dito. Hindi kami magsasawang magbakasyon sa lugar na to. Kung ganito ba naman kaganda yung place, nakote, aayawan mo pa ba?